Ibig sabihin, maaaring may anemia ang pasyente o wala? Yes, dahil tumataas ang blood volume o bumababa? Ha? Bumababa. So kapag bumababa ang blood volume, you expect na ang heart rate ay bumibilis o bumabagal? So kapag bumabagal ang heart rate, you expect na ang circulation ng dugo ay mabilis o mabagal? Mabagal. Kaya kung mabagal ang kanyang blood circulation, you expect na ang pulse rate ay mataas o mababa? Kaya you expect na ang blood pressure ay mataas o mababa? Mababa. Kaya you expect na ang kanyang skin tone ay palor o mapula? Palor. So namumutla o hindi? Namumutla. So nangihina o hindi? Nangihina. Okay, tapos ang blood circulation natin. Ayun ang story ng blood circulation. Balik tayo dyan. So ngayon, ipa-bargain na niya. Tama ba? So after bargain, walang nangyari, madidepress na. Kaya dyan napapasok kung ano ang gagawin niya, ano ang gagawin mo, kung isasali mo na kayamanan mo, o gusto mong ayaw masaktan at mapapabilis ang buhay. So dito pa ng depression kasi pwede mag-commit ng suicide. So sino ang mga parati nagka-attempt mag-suicide? Lalaki o babae? Lalaki. Parati nagka-attempt? Lalaki. Babae. Sino natutuluyan? Lalaki. Wala ka nga, bihira kang makakita ng lalaki sa tuwing gusto ko na makapatay, mag-suicide ako. Iba common babae. Hiniwalayan ka ng jowa mo, dapat yung high school, o yung college, at sabi mo, iwan mo ako, mag-suicide ako. Aba, ina-announce mo ka, mag-suicide ka. Tama, para nandiyan na ang ambulansya para kung sakaling nilastas ko, diretso na at blood type ko, B. Tama. Hindi mo finding ba? Tama ba? Pero 25% maaari kasi depress ang pasyente. Dahil ang taong nag-suicide, hindi nag-a-announce, hindi nag-pronounce, biglaan niya. So sino natutuluyan? Lalaki o babae? Lalaki. Sino parati? Lalaki. Mag-attempt? Babae. Eh alam mo naman, lalaslasin mo, veins mo, kaya artery, alam mo, sisirit yan, maraming dugo. Ano gagawin mo? Aspili, kapillary ang aking kusukin para pag dumaming dugo, saka ako lalabas. Inom ako ng lason, ha? Ang antidote, eto, ha? Diba? Diba? Okay, then afterwards, wala ka naman gagawin. So, i-accept. So, the stage of grief. At isa na dapat mong aalamin bago pag pumasok sa pasyente. Dahil hindi happy parati ang pasyente mo dahil nasa stage of grief. Tama ba? Communication pa rin. Kaya hindi naman pipili pag nakangiti ako, full smile din siya. Tama? Kaya dapat ina-assess ko kung anong condition niya, nasaan na siya. Pero dito sa anger denial, hindi sa anger, bibigyan mo ng space. Hindi pwedeng pipilitin mo pasyente mo dyan. Tama? Baka magkasapakat kayo dyan. Tama ba? Pero pwede ka nang mag-consult kapag nasa denial and bargaining ka na. Lalo na in case of depression. Dahil kailangan niya na may nakakausap. Dahil hindi pwedeng may social withdrawal siya palagi. Kaya nga tumaas ang case of suicide during the COVID. Tama? Yes. Tumaas din ang case of Alzheimer o not Alzheimer, dementia kasi malala ng Alzheimer. Dementia, 16% whole world during the pandemic. Dahil isa sa nakag-a-aggravate ng dementia ay depression. Kaya nga kinakausap dapat ang pasyente may dementia. Dahil ang dementia apelyido at 10 silang magkakapatid at ang pangalan nila ay si Alzheimer. Kaya Alzheimer dementia. Kung ano, at yung 10 dementia na yan, iba-iba ang ugali. Katulad ng mga kapatid nyo, iba-ibang ugali. Dahil may dementia na pala sigaw, palamura, kahit madre yan o pare. Bakit? Kasi frontotemporal dementia, ang sakit niya. Kaya aggressive siya, kaya nambabato siya, kaya nangangagat siya, kaya nangungunod siya, kaya masyadong paspos ang lumalabas sa bibig. May dementia na merong gumaganyan kasi Parkinson siya. Pero Parkinson na okay naman ang utak kaya hindi pa siya dementia. Pero after 10 years to 15 years, nakakalimot na siya kaya tawag ko na Parkinson dementia. Pero apelyido niya dementia. Pangalan niya Parkinson. Panglima siya sa magkakapatid. Ayos Ang tunay na 4 lang ay sino? Si Alzheimer, panganay. Sumunod si Lewy body kasi lumiliit din ang utak. Then afterwards si frontotemporal. And yung isa parati na i-stroke ilang beses, kaya vascular. Kaya yung mga pasyente nyo na i-stroke, minsan nagiging makalumitin.
At kapag na-stroke, ibig sabihin, may pwedeng mag-second, third, fourth, fifth. Depende sa laki ng kanyang para. Saan? Sa puso o sa utak? Utak. Sa Pag utak. narinig yung stroke, utak. Pag narinig yung cardiac arrest, depende puso. O myocardial infarction. Tama. Kaya may mga pasyente kayo na i-stroke parati, nagiging makalumutin, kaya tawag vascular leakage. Ano ang apelido? Ano mga pangalan? ng Dementia. mga kapatid? At ilan sila magkakapatid? 10. So from time to time, nagja-check tayo ha. Okay? Dahil hindi lang isa ang pasyente nyo at iba-iba ang magiging pasyente nyo. Yan. At least, na titake up natin yung mga different na mga sakit. Okay ha? Sa mga pasyenteng may demensya, parati ba alis ng alis? Tayo na tayo? Yes. Sino na sa inyo nagkaroon ng mga pasyenteng may demensya? Isa lang? Dalawa? Tatlo? Okay. So ano meron dapat kayong characteristic? Ano meron kayo? Pasensya. Patience. Dapat meron kayong patience. Dahil pag wala kayong patience, magiging kayong patient. Tama? Yes. Puyat kayo o hindi? Puyat. At kapag puyat ka, magkakasakit ka? Kaya ang haba ng buhay ng dugo mo ay umiikli o hindi? Umiikli. Kapag umiikli ang buhay ng dugo mo at hindi na umaabot ng 60 to 100 days, mga 60 or 70 days lang, putok ng putok? Yes. At kapag putok ng putok, ano nangyayari? Dumadami ba ang blood volume o kumukonti? Kaya kapag kumukonti ang blood volume, you expect na ang blood circulation ay bumibilis o bumabagal? Bumabagal. Kapag bumabagal ang blood circulation, you expect na ang kanyang blood out. Ang kanyang heart rate ay bumibilis o bumabagal? Bumabagal. Kapag bumabagal at bumabagal ang heart rate niya, pwede ba mag-cardiac arrest? Yes or no? Yes. Kaya nga kapag ang heart rate ng pasyente nyo ay 20 na lang, magpo-podlo na tayo at sasabihin nyo mag-CPR na tayo. Tama? Yes. Kasi pwede mag-cardiac arrest. Ang cardiac arrest hindi dahil may para. Dahil ako suka ng suka, tayo ng tayo, kaya ang nangyayari sa electrolytes ko ay dumadami o kumukonti? Kumukonti. Kapag kumukonti ang electrolytes ko, ang nangyayari sa kuryente ng katawan ko ay bumababa o tumataas? Bumababa. Kapag bumababa ang kuryente ng katawan ko, ako ay inaantok at ako ay nanghihina. Kaya ang nanghihina ang mga muscles ko. Yes or no? Yes. Dahil ang puso nyo ay muscles. Yes or no? Yes. Kaya kapag naghihina ang muscles, ano mangyayari? Mag-stop? Yes. Tama? Yeah. Failure. Dahil wala nang kinakain ang pasyente mo, kaya wala nang kuryente dahil wala nang electrolytes. Dahil ang katawan nyo ay kotse at isa sa mga kailangan mo ay baterya, motor light. Kaya kailangan mo ng electrolytes. Kailangan mo mga positive ions, potassium, sodium. Tama ba? Yes. Kaya nga kapag dehydrated, ang binibigay yung dextrose ay ano? Mga sodium chloride. Tama? Yes. So ano nangyayari ngayon? Isa sa mga kuryente, isa sa kasama din ng inyong kotse, ng inyong Montero ay gasolina. At anong gasolina ang katawan nyo? Sugar. Kaya nga kapag wala ka sugar, malakas ka? Hindi. Mahina. Nangihina ka? Oo. Eh sir, bakit naman ang pasyente kung diabetes, okay, sobra-sobra ang sugar, eh bakit nangihina? Ngayon, tanong, dumidikit ba ang sugar sa muscles? Hindi. Dahil walang pandikit. At anong pandikit niya? Insulin. Since walang dumidikit, walang rugby, walang pace na ang tawag ay insulin, kaya walang dumidikit sa muscle, kaya ang muscle nangihina o hindi? Nangihina. Kaya ang pasyente yung diabetes na mataba, nangangayayat o hindi?
Nangangayayat. Nangangayayat na because may muscle wasting dahil hindi na nabibigyan ng sustansya ang muscles. Tama. Ang galing. Bakit umabot pa kami ng 4 years sa nursing, kaya namang gawin ng wala pang 5 minuto na ma-explain ang diabetes mellitus.